Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nito. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na si baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mahalaga ang misa natin sa gabing ito, no? Misa Aurea. Gininto ang misa. Sapagkat sa Ebanghelyo ay narinig natin kung paanong tinanggap ni Maria ang buhay ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Narinig natin kung paanong ibinigay ni Maria ang kanyang sagot, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Madalas nating pinagninilayan ang eksenang ito, no? Madalas natin itong nakikita ang nakalarawan, nakapainting. Ang cute tingnan, si Maria at ang Anghel Gabriel. Subalit ang hindi natin siguro naunawaan ay kung ano ang pinagdaanan at ano ang hinarap, ano ang kinalimutan ni Maria para lamang matanggap niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kung babalikan natin bago nangyari ang takbong ito, si Maria ay nakatakda ng ikasal kay Jose. Sila ay nakatakda na, no? At sa kultura ng mga Hudyo, kapag ikaw ay nakatakda ng ikasal, itinuturing ka ng may asawa. At pag ikaw ay nagbuntis na hindi naman kagagawa ng mapapangasawa mo, maari itong ituring na pakikiapid. At noong mga panahong yon, ang pakikiapid ay pinarurusahan ng kamatayan. Pag ikaw ay nahuling nakiapid o naparatang nakiapid, maaari kang dalhin sa liwasan o sa plaza at doon ikay papatayin. Babaduhin ka hanggang ikay mamatay. So ganun katindi ang parusa sa isang mahuhuling nakiapid. Hindi na inisip ni Maria na posible niyang
maranasan ito, no? Hindi niya yan inisip. At ang mahalaga sa kanya ay ang sinabi ng anghel na yun ang kalooban ng Diyos, no? So, mga kapatid, makikita natin ang ilang magagandang katangian ni Maria. Unang-una ay ang kanyang napakatibay na pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, maraming mga bagay na hindi natin nauunawaan at hindi natin kayang unawain, lalo na't kung ito ay kalooban ng Diyos. Marami sa atin, kaya hindi natin matanggap ang kalooban ng Diyos, ay sinisikap muna nating unawain. Madalas ang ating katwiran, I need to understand before I believe. Kung ganyan ang ating katwiran, madalas, hindi natin talaga mauunawaan. Kaya hindi na rin tayo sasampalataya, hindi na rin natin matatanggap ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, pagdating sa Panginoon, pagdating sa karunungan ng Diyos, tandaan natin mga kapatid, ang ating isip bilang tao, ang ating karunungan ay para lamang, kumbaga comparatively, para lamang itong isang balde. Ang karunungan naman ng Diyos ay parang silaki ng dagat. Paano mo pagkakasya ang tubig sa dagat sa isang balde? Imposible. Kaya kung sisikapin nating unawain, gagamitin natin ang ating human logic and human reason para maunawaan ang plano ng Diyos, hindi mangyayari. Hindi natin kayang unawain. Kaya ang mahalaga, sumampalataya ka muna. Saka mo lamang mauunawaan. No? Ganun mga kapatid, pagdating sa ating Panginoong Diyos, kinakailangang sumampalataya ka muna, manalig ka muna, isuko mo muna ang sarili mo, saka mo maunawaan kung ano yung plano ng Diyos sa iyo. At ganoon ang ginawa ni Maria. Hindi niya kayang unawain, paano ako magdadalang tao? Eh wala pa naman siyang sexual contact with any man, no? Ganun pa man ang sabihin ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka. At sa pamamagitan nito, ay tatanggapin niya sa kanyang sinapupunan ang buhay ng Diyos anak. No? At nung marinig niya yung sa anghel, anong sagot ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa ito ayon sa iyong sinabi. No? Nakita natin isang katangian pa ni Maria, bukod sa kanyang napakatibay na pananalig, ay ang kababaang loob. Kababaang loob, ako'y alipin ng Panginoon. Pag sinabi mo ang sarili mo isang alipin, ibig sabihin sunod-sunurang ka lamang. No? Sunod-sunuran. Ako'y alipin ng Panginoon. At ipinakita din ni Maria ang isang napakagandang katangian na hinahanap ni Jesus sa kanyang mga alagad, paglimot sa sarili. Di ba? May sinabi si Jesus, ano ba ang kondisyon ng mga nais na sumunod at maging alagad ni Kristo? Sabi ni Jesus, sino man ang nais na maging alagad ko, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Paglimot sa sarili, that is number 1. Kung nais mong maging alagad ni Kristo, kung nais mong sumunod kay Kristo, yun ang una. Handa ka bang limutin ang sarili mo? Handa ka bang limutin ang mga plano mo sa buhay? Handa mo bang limutin ang mga ambisyon mo sa buhay para lamang sumunod at sundin ang kalooban ng Diyos? Yung kasi ang number 1. Gaya ng ginawa ni Maria, sabi ko nga, nakatakda na siyang ikasal kay Jose. Wala naman siyang pangarap na maging birhen habang buhay. Subalit yun, nung dumating ang anghel at ibinalita sa kanya kung anong plano ng Diyos sa kanya, kinalimutan niya na yun. Paglimot sa sarili. At buong-buo na isinuko niya
ang kanyang sarili upang maisakatuparan ng Diyos ang kanyang plano. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga ng eksenang ito, ng tagpong ito sa ating pananampalataya. Sapagkat dito ay tinanggap ni Maria sa kanyang sinapupunan ang buhay ng Diyos. Ang buhay ng anak ng Diyos na nagkatawang tao sa pamagitan ni Maria. Na? Kaya dakilang araw na ito, nawa tayo din mga kapatid, tayo na mga namimintuho kay Maria. Tandaan natin mga kapatid, ang debosyon sana'y hindi lamang panglabas. Ang debosyon natin kay Maria, sana hindi lamang sa prosesyon, diba, pag-aalay ng bulaklak, pagsayaw para kay Maria. Sana hindi lamang ganun. Sana ang ating debosyon kay Maria ay magdala sa atin sa pagtulad sa kanyang kadakilaan. At isa nga sa dapat nating tularan, no? Ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagiging mababa ang loob, at ang kanyang paglimot sa sarili. Ha? Sapagkat pag tayo ay tinawag ng Panginoon upang gamitin sa kanyang plano, surely, meron kayong mga kailangang limutin sa inyong sarili. No? Dahil kung hindi natin lilimutin ang ating sarili, hindi natin maisasakatuparan ang plano ng Diyos. Kaya nawa mga kapatid, yan ang ating hilingin, na tayo, gaya ni Maria, ay magawa ding itugon sa Diyos, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi.